inaasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago Express. Mabuting araw po. Good morning po Sir Rodel, Ma'am Abigail, and sa SSS Member Education Department. And good morning din po sa ating pong mga participants. Yes sir, pa-share na lang po ng presentation ninyo, and loud and clear naman po yung boses ninyo, naririnig naman po natin. Ayan sir, loud and clear and visible na po yung inyong presentation. So sir, the floor is yours. Thank you po. Okay sir, thank you po. Again, good morning po sa ating lahat. So ako po ulit si Manolo Abad Jr. from Retirement Death and Funeral Benefits Administration Department. So you can call me na lang din po JR. And ang topic po na aking i-discuss for today ay yung revised guidelines on the Social Security SS Funeral Benefit Program. So mahati po sa dalawang part po yung ating discussion. Una po yung highlights of the circular on the revised guidelines on the SS Funeral Benefit Program or yung circular number 2023-009 which was implemented po noong October 20 lang po 2023. And sa second part po, siguro magpapakita lang po kami ng walkthrough or parang screen po kung paano po mag-file ng online filing po ng funeral benefit claim through the My.SSS portal. So sa highlights po ng ating revised guidelines, ang unang feature po yung covered po under the guidelines. So sa ating pong lumang guidelines, all funeral benefit claimant ay pwede pong mag-file po ng kanilang funeral benefit. Sa atin naman pong revised, same din po but specifically stating po yung atin pong mga surviving legal spouse, children, parents, or any other natural person. So take note lang po na natural person po dahil nung atin pong all guidelines, ang inaalaw po mag-file kahit po yung mga funeral parlor o mga company or mga employer. So sa ating pong revised guidelines, hindi na po dapat po natural person. So pwede po mag-file siguro yung may-ari po ng funeral parlor or ng employer. Nakapangalan po sa kanila. Then next po, next feature po yung amount po ng funeral benefit. So sa ating pong all guidelines, variable amount from a minimum of 20,000 to a maximum of 40,000 pesos. So yung computation po ng ating variable amount, 20,000 plus 0.5% times yung number of contributions po at the month of death po nung ating deceased member times po nung AMSC. So alam ko po familiar po tayo dito yung average monthly salary credit. Sa atin naman pong revised guidelines, naka-base na po yung amount po sa sa number of contributions po nung namatay po nating na member. Halimbawa po si member po ay nagbayad lamang po ng 1 to 35, less than 36 po yung kanyang contribution, fixed amount po ng 12,000 na lamang po yung kanyang matatanggap. Ngunit kapag nakapagbayad naman po siya or meron po siyang higit sa 36 po na monthly contributions po na nabayaran, doon po mag-a-apply yung variable amount po from a minimum of 20,000 to a maximum of 60,000. So tumaas po yung ating funeral benefit from 40,000, 60,000 na po ngayon. Number 3 po, yung next feature po natin, yung order of priority po ng ating mga claimant. So sa ating pong lumang guidelines, wala po. So kahit sino po, kung kumpleto po siya ng documentary requirements, pwede po siyang mag-file po ng kanya pong funeral benefit claim. At ngunit sa ating revised guidelines naman po, ang pinaka-priority na po natin ngayon ay yung ating pong mga surviving legal spouse. So kapag next po dito, yung mga children na po, parents, or any other natural person, provided po na yung surviving legal spouse did not pay for funeral expense or cannot be located, or yung surviving legal spouse po ay namatay na, is already deceased, or yung deceased member po natin ay single.
Next po, yung proof of payment of funeral expenses. So sa atin pong all guidelines and sa ating revised guidelines, parehas lamang po. Reimbursement po ito ng expenses as indicated po sa proof of payment or sa kanyang official receipt na pinasa, but not to exceed the amount of funeral due. So dito po, example po, ang amount po na available funeral benefit based po sa computation na nabanggit po natin kanina ay 25,000. And ang amount naman po ng sinabit po na kanyang OR ay 20,000 lamang. So dahil reimbursement po ito ng expenses, kung ano lang po yung nasa kanyang OR, yung 20,000, yun lang po yung ibabayad po natin kay claimant. Sa case naman po na mas malaki po yung binayad po ng ating claimant, halimbawa naman po yung nasa OR po niya ay 50,000, pero ang funeral benefit lamang po sa ating na-compute kanina ay 40,000, so 40,000 lang po yung makiklaim po nung claimant kahit nagpasa po siya ng mas mataas po sa value ng funeral benefit po na kanyang makiklaim. Next po yung acceptable funeral expenses. So sa all guidelines po natin, yung funeral expenses may include the following: yung embalming, purchase of coffin, funeral services for the dead, to include church service fee or its equivalent if from other religion, cremation or interment, niche cemetery, memorial lot, or columbarium. So dito po, pinapayagan din po natin mag-submit yung mga preferred beneficiaries po ng affidavit of funeral expenses po in case po na wala pong OR na mapakita. Pero sa atin po ngayong revised guidelines, yung ating pong funeral expenses limited to the following only na lamang po. Embalming services, burial transfer services and permits, funeral services including church fees or equivalent in other religions, cremation or interment services, purchase of rent of coffin, purchase or rent of niche cemetery, memorial lot, columbarium, and yung nadagdag po yung payment for memorial or funeral insurance plan. Halimbawa po yung ginamit po na plan sa namatay na member ay sa inyo po, maaari nyo po yun ipakita as proof of expense po natin. Next po yung submission po of certification of availment of memorial or funeral insurance plan in the name of the deceased member. So sa atin pong all guidelines po, pwede po masubmit po ng mga preferred beneficiaries yung kapag nakapangalan po yung insurance plan po sa namatay na member. Sa ating pong revised guidelines, almost the same din naman po, pero specifically stated po yung children, parents, or legal heirs only. Dito naman po tayo sa documentary requirements po no, na kailangan pong ipasa kapag magpa-file po ng funeral. For all claimants po, proof to establish SSS membership of the deceased member. So sample po nito yung UMID card ID or yung employer records po nung namatay na member na naka-indicate po yung kanyang SS number. Next po, proof of death or yung death certificate. Next po, yung proof of payment of funeral expenses or yung official receipt. So take note lang po na kapag dependent legal spouse, hindi na po sila required na mag-submit pa ng proof of payment. Pwede po sila mag-undertake po ng certification of undertaking na sila po talaga ang legal spouse and sila po yung nagbayad talaga ng funeral nung namatay po na member. Sa ating naman pong revised guidelines po, no, nakabase na po yung submissions sa civil status po nung namatay na member. Halimbawa, si member po ay single, sa lahat po ng claimant, kailangan po mag-submit ng proof to establish SSS membership of the deceased member, death certificate, official receipt or OR, and may nadagdag po tayo yung SENOMAR para mapatunayan po na single po talaga ang namatay po nating member. If si member naman po ay married, for surviving legal spouse na claimant, proof to establish SSS membership of the deceased member, death certificate, and nadagdag po yung marriage certificate, kailangan na rin po nilang mag-submit. And yung proof of payment po or yung OR, optional na lamang po ito, katulad po nung nabanggit kanina, pwede naman po yung affidavit or online certification po. Mamaya po mapapakita po namin sa iyo kung ano po yung tinutukoy po dito na online certification. If ang claimant naman po ay other than the surviving legal spouse, so ayun po, kailangan pa rin din nila mag-submit ng proof to establish SSS membership po ng namatay na member,
death certificate, official receipt, and any of the following po. Duly notarized waiver in favor of the claimant, duly signed by the surviving legal spouse, or duly notarized affidavit as attested by two disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay for funeral expenses or cannot be located. So sa case naman po na namatay na po ang legal spouse, kailangan po magsabit ng death certificate ni legal spouse, including po nung kanyang marriage certificate with the deceased member or pensioner. Ang next feature po yung payment of funeral benefit. So katulad din po nung dati po nating guidelines, compare po dito sa revised guidelines, yung first claimant po to file and comply with the requirements, sila po yung unang mababayaran po ng funeral. Sa case naman po na if with two or more claimants simultaneously filing, ang payment po natin dito ay prorated based po sa kanilang sinabit na official receipt. If with balance after first claimant, halimbawa po ang unang claimant nag-claim lang ng 20,000 and may remaining pa na 15,000 based sa records ni member na halimbawa 35,000 yung kanyang pwedeng ma-claim, yung remaining na 15,000 pwede pang i-claim po ng susunod na claimant. Dapat lamang po kompleto po yung kanyang requirements. Ang next feature naman po yung prescriptive period of filing. Sa all guidelines po wala po. Pero ngayon po sa ating revised guidelines, ang filing po natin 10 years po from the date of contingency. And nadagdag po sa ating revised guidelines po yung other condition po. If the claimant po is responsible po sa pagkamatay ni member, hindi po makakwalify siya sa funeral benefit at liable po siya to return yung settled benefit na nakuha po niya. So ganito rin po yung case if ever po na meron pong misrepresentation or nag-fraud po ang claimant sa pag-claim po ng kanyang funeral. So dito na po tayo sa second part po, yung online filing po natin through the my.sss portal. So ang prerequisites po natin sa online filing, ang claimant po dapat ay registered sa kanyang my.sss portal. Kailangan din po updated yung kanyang contact information. And dapat po may naka-enroll po na disbursement account po sa disbursement account enrollment module or yung DAEM po sa my.sss portal. So take note na lang din po na dapat po naka-ready na po yung mga documents po natin, nakascan na po. Either images or PDF file po yung format with maximum file size po na 3 MB per document. So sa steps po ng online filing, sa una po si claimant magla-login po sa kanyang my.sss portal. Next po ay click lang po yung apply for funeral benefit under po sa benefits tab. Next po, kailangan basahin po niya ng maigi yung important reminders and ensure po na accomplishment of the instructions po. Then click po yung proceed. Then after po nun, encode po niya yung mga required information po na hinihingi po sa kanya ng ating pong deceased member or pensioner. Then click po ulit yung proceed. So ayun po, hingin din po sa kanya yung the following information. Una po yung civil status po ng deceased member. Next, yung relationship with the deceased member or pensioner. And kung saan po niya gustong ma-disburse po yung kanyang funeral benefit. So ang uploading naman po ng supporting documents po, katulad din po ng nabanggit po namin kanina, based po sa civil status po ng namatay po nating member. So halimbawa po ay single si deceased member or pensioner, apat po yung kanyang isasubmit. Proof to establish SSS membership of the deceased member or pensioner. Kailangan din po niya mag-submit ng death certificate, proof of payment of funeral expenses or yung official receipt, and yung nadagdag po yung certificate of no marriage record or CENOMAR nung namatay po na member. If the deceased member naman po or pensioner is married and yung claimant naman po ay yung surviving legal spouse, kailangan po niya mag-submit ng
3 or 4 documents. So una po yung proof to establish SSS membership of the deceased member, yung death certificate po nung deceased member, and yung marriage certificate po. And yung proof of payment of funeral expenses or yung official receipt po, optional lang po ito, pwedeng hindi na po siya upload or mag-submit. If ang claimant naman po ay other than the legal spouse, so proof to establish SSS membership of the deceased member or pensioner, death certificate of the deceased member or pensioner, proof of payment of funeral expenses or yung OR, and any of the following po, whichever is applicable. Una po yung duly notarized waiver in favor of the claimant, duly signed by the surviving legal spouse. So halimbawa po nito, ang claimant po ay hindi po yung legal spouse and meron pong legal spouse. Since priority po si legal spouse, kailangan po niyang mag-submit ng waiver po na galing po kay legal spouse na ina-allow po niyang mag-claim no, kahit hindi po siya yung priority. And pangalawa po, duly notarized affidavit as attested by 2 disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay for the funeral expenses or cannot be located. So ito naman po kung hindi po tayo makakuha ng waiver sa surviving legal spouse, pwede naman po yung duly notarized affidavit as attested po ng 2 disinterested person. And in case naman po na wala na rin po yung legal spouse, na namatay na rin po siya, pwede po yung death certificate of the legal spouse, including po yung marriage certificate with the deceased member. So may mga case pa rin po tayo na nire-require po natin na over-the-counter na lang po yung pag-file as may be determined po ni SSS. So the above mentioned supporting documents po shall be submitted together with the following. Yung funeral benefit claim application form, yung valid ID, and yung proof of disbursement po at duly notarized affidavit stating that she paid for the funeral expenses if claimant po ay yung surviving legal spouse. Yung surviving legal spouse and proof of payment of funeral expenses is not available. Then upon clicking po ng submit, sa atin pong mga surviving legal spouse, katulad po ng nabanggit kanina, meron pong certification with undertaking. Next po, sa email po, may magdo-notify naman po ng successful submission po ng funeral benefit claim through the my.sss portal. And kung saan po naka-assign na branch, mapupunta po yung kanyang funeral benefit claim application. And yung magiging status po ng funeral, if settled or approved, rejected, malalaman din po ni claimant. So ito po, summary lamang po ito, summary table po nung documentary requirements dahil po medyo marami po siya and nakadepende po sa civil status po and then nakadepende rin po sa relationship po ni claimant kay deceased member. So dito po sa first column, ito po yung mga documents po na kailangan isubmit, no? Kapag dito po muna tayo sa single, halimbawa single po si deceased member. Kailangan po niya mag-submit ng proof of SSS membership, death certificate, marriage certificate, itong proof of payment of funeral expense, and yung SENOMAR. Itong 4 po. In case naman po na married po si deceased member at ang claimant naman po ay yung surviving legal spouse, proof of SSS membership, death certificate, marriage certificate, and yung proof of payment of funeral expenses or yung OR po ay optional. So may naka-note po na surviving legal spouse may submit po ng proof of payment of funeral expenses. So kung hindi po siya nakapag-submit, i-require po siya mag-certify online or submit a duly notarized affidavit stating that she paid for the funeral expenses of the deceased member. So in case naman po na married at ang claimant ay other than the legal spouse, so kailangan din po yung proof of SSS membership, death certificate, proof of payment of funeral expenses, and yung additional supporting documents na nabanggit po kanina. So ito po yung mga parang walkthrough po natin or sample screen po kapag magpa-file po ng funeral benefit po
sa ating my.sss portal. So under benefit tab, kung mapapansin po natin, pwede po i-click po natin yung apply for funeral benefit. Then magpo-prompt po yung inyo pong local mailing address, mobile, landline, email address, bank account number. So read po natin yung important reminders. Pwede po natin makita yung documentary list. Pwede po natin i-update yung ating contact info and update po natin yung ating bank account kung saan po natin gusto po pumasok po yung magiging yung claim po natin ng funeral benefit. Then kapag nag-proceed po, i-require po na mag-provide po ng information ni deceased SSS member. So kailangan po i-provide yung SS number ni deceased, kanyang surname, given name, date of birth, date of death, then yung amount of funeral expenses. So dito po sa right side, yung bandang taas po, halimbawa 20,000 po yung kanyang nilagay. So pwede po yun, magpo-proceed po yun. Halimbawa naman po sa baba, nag-encode po ako na mas mataas, halimbawa 40,000. So may magpo-prompt po na message na the maximum allowable funeral benefit based on deceased member record is 31,276 lang. So kung ano po yung mas mababa, yun po yung makiklaim po ni claimant. So ayun po, si system po mismo yung automatic po mag-check po ng eligibility po ni deceased member. So dito po nakapasok po, meaning eligible po si deceased member para sa funeral benefit. So ayun po, next po nito, papapiliin po siya ng kanyang bank account kung saan po niya gustong pumasok po yung kanyang funeral benefit claim. Then yung civil status and yung relationship with the deceased, kasi po dito po naka-based yung documentary requirements po na kanyang ipapasa. So ito po, yung civil status po ni deceased, pwede pong mamili as married, single, separated, or widowed. And yung sa relationship with the deceased naman po, pwede rin pumili surviving legal spouse, child, parent, live-in partner, or common law spouse, or others. So sa case po na ito, halimbawa po ang claimant po is the surviving legal spouse. Ito po, kung titignan po natin siya attached supporting documents, apat po yung nire-require or optional po yung isa. So proof to establish SSS membership of the deceased member, proof of death, yung marriage certificate, and yung proof of payment of funeral expenses. So sa case po na ito, hindi po siya nag-upload ng kanyang proof of payment of funeral expenses, kaya i-require po natin siya mag-certify ng certificate with undertaking for surviving legal spouse claimant. So dito po sa certification, sinasabi lamang po niya na siya yung surviving legal spouse and siya talaga yung nagbayad ng funeral expenses. If ever naman po na nag-upload ng OR o ng proof of payment, pwede po, ina-allow naman po natin si surviving legal spouse. Then dito sa right side po yung certification po. Then pagka-proceed po, nakapag-apply na po siya ng kanyang funeral benefit. Sa case naman po na claimant is other than the surviving legal spouse, required po siya mag-submit ng apat. So una po yung proof to establish SSS membership ni deceased member, proof of death, proof of payment of funeral expenses, and yung additional supporting documents po, no? Based po nung nabanggit po namin kanina. So dito po yung duly notarized waiver, duly notarized affidavit, yung Senomar, or yung death certificate and marriage certificate po ng legal spouse. Ayun po, sa next page po, pwede po niyang i-review po yung kanyang document na sinubmit. So i-click lang po niya yung review button, makikita po niya yung itsura po ng kanyang in-upload. To double check po kung tama yung kanyang in-upload. Then upon certification po niya, pagka-submit, ito po, magda-notify na po na successfully submitted po yung kanyang funeral claim application, and malalaman po niya kung saang branch po napunta yung kanyang application.
So dun po natatapos yung atin pong presentation po sa revised guidelines ng funeral benefit. Thank you po. Thank you very much po, Sir JR, for that very detailed discussion on the revised guidelines on the funeral benefits. So salamat po. I'm sure marami pong natutunan yung ating mga kaeskwela. And bago po tayo dumako sa ating question and answer portion, so bigyan muna natin ng few seconds si Sir JR para makainom ng tubig kasi medyo tuloy-tuloy yung discussion niya kanina. So ito lang po, no? Ito po yung bagong-bago, no? Ina-announce po natin sa ating mga members, yung ating UMID ATMP card. So, wag na po kayo mag-atubili pa, wag na kayo magdalawang isip na i-upgrade yan, no? So, pa-upgrade mo na yan basta kung ikaw ay merong pending na UMID card application. Alright, so ito po yung mga pwedeng magpa-upgrade. Alright, online po, no? So, paki-check nyo po sa inyong my.sss account. Alright, meron lang po kayong kailangan na i-tick doon or i-click na consent, no, for the Union Bank to collect data para po may upgrade yung inyong UMID card to UMID ATMP card. Kapag meron po kayo ng UMID ATMP card, di nyo na po kailangan mag-enroll pa ng disbursement account. No, yung ating disbursement account enrollment module sa my.sss, no need na po, no, na enroll kayo doon ng account kasi ito na po mismo. So in the future, if you have this, lahat po ng loan proceeds, benefit claims ninyo, no, na proceeds, dyan po lahat ilalagay or ipapadala ng SSS. Alright, and I guess ready na si Sir JR to answer some of the questions. Ready ka na po ba, Sir JR? Go lang po, ma'am. Sige po. Okay, so for our first question from Miss Daisy, paano po yung sa mga priest and nuns, wala pong asawa? Ito po ma'am, since dito magiging parang single po siya, 'di ba po? Tama po. Opo. So ang claimant po dito since ang una po nating priority kasi yung mga surviving legal spouse. So since wala na po sila, yung next pong priority ay kahit sino na po pwede po mag-claim. I see. So I hope naliwanagan po si Miss Daisy, no, sa katanungan na ito. So doon na po sa kung sino yung gumasa sa kung kanino nakapangalan yung resibo. Tama po, Sir JR? Apo, tama po. Alright, thank you. Next question from Sir Andrew. Who would be the beneficiary kung under po ng life plan? So how Ayun about po, this kung po? under po ng life plan, una po kanino po nakapangalan yung life plan. Halimbawa po, kung kay deceased member po nakapangalan, ang pwede po nating ang inaalaw po na apply na ang isasubmit po ay yung certificate of availment po ng life plan ay yung mga parents, children, or yung mga legal heirs po. Thank you, Ayun Sir po, ma'am. JR. Okay po. Thank you po. So next question, I believe we have 5 questions here or 6. So from Anonymous, so sayang hindi na ilagay yung name. What if po na misplace ni spouse yung official receipt ng funeral expenses? Paano po makaka-claim ng benefit? Ano pong requirements? So paano po Opo, pag ganyan, Sir JR? ayun po. Katulad po ulit na nabanggit po namin kanina, ang mga surviving legal spouse po, optional lang po yung pag-submit nila ng OR o nung yung proof of payment. So, pwede po silang mag-continue po, mag-apply kahit online po yan. Kailangan lang po nila ng certification with undertaking na nandun na po sa online po. Alright, so thank you. And salamat din sa pag-raise ng question na yan from Anonymous, sayang. No? From Trish, what if po yung number 2 ang nagbayad ng funeral? So meron pong third. So hindi makakakuha ng waiver from legal spouse? Okay po. So, dito po siguro ang minimin po ni Ma'am Trish ay ang nagfa-file po ay hindi yung surviving legal spouse. So, kasi isa sa magiging requirements po niya na dapat meron po siyang waiver po na galing kay surviving legal spouse. So, kung hindi po siya makuha, meron po yung pangalawa, yung affidavit po ng two disinterested person po na
hindi po talaga nagbayad si surviving legal spouse. Ayun Alright, po. so yun lang Mm. po ang kailangang i-secure, Miss Trish, no, kung sakali man na ganito yung scenario. Alright, next question po tayo. So from Anonymous, pwede na rin ba yung anak na gumastos sa libing ang mag-file sa online? Yes po, pwede naman po. Pero katulad po na nabanggit kanina, ang atin pong priority is yung ating mga surviving legal spouse. So, dito po, dahil hindi po siya yung priority, kailangan niya mag-submit nung additional documents, yung waiver po na galing kay surviving legal spouse. Pero pwede po siyang mag-file po. Alright. So, maraming salamat po, Sir JR, for answering some of the questions of our ka-eskwela. So, salamat po sa detalyadong pagpapaliwanag din. And I hope marami pong napulot, no, na information at natutunan yung ating mga ka-eskwela. So, again, Sir JR, maraming salamat po. Hanggang sa Thank you muli po. po, no, we hope na makasama po ulit namin kayo sa ating eskwela episodes in the future. Maasahan ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyong magkabago. Express